Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma. Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. At ito rin ang kanyang magandang panukala patungkol sa pagkakaisa upang umasinso ang ating bansa. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayo bahala sa buhay ninyo. Ito ang dahilan na maraming umiidolo ng Pangulong ito dahil sa kanyang mga latapurma. Dahilan na tuloy ang angat ng Pilipinas sa kanyang panunungkulan noon na kahit maraming bumabatikos sa kanya ay kita pa rin ang progresibo ng bansa sa kanyang panunungkulan sapagkat ay walang nagkakaisang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. At ito rin ang kanyang magandang panukala patungkol sa pagkakaisa upang umasinso ang ating bansa. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayo bahala sa buhay ninyo. Ito ang dahilan na maraming umiidolo ng Pangulong ito dahil sa kanyang mga latapurma. Dahilan na tuloy ang angat ng Pilipinas sa kanyang panunungkulan noon na kahit maraming bumabatikos sa kanya ay kita pa rin ang progresibo ng bansa sa kanyang panunungkulan sapagkat ay walang nagkakaisang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ating former President PRRD, ang kanyang iniidolong presidente ng Pilipinas ay si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Katunayan dyan ay kanya pang ipinalibing sa libingan ng mga bayani sa tinagal-tagal ng panahon na hindi ito naipalibing at lagi na lang nakaburol sapagkat hindi ito pinayagan ng mga nakaraang mga presidente ng Pilipinas. Kaya sa pag-upo niya bilang isang presidente ng Pilipinas ay kaagad niyang inutos na dapat na itong ilibing sa libingan ng mga bayani. At isa sa mga pahayag ng isang presidente na iniidolo ng karamihan ay ang kanyang mga pahayag na ganito. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma. Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict o walang degree? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat.
At ito rin ang kanyang magandang panukala patungkol sa pagkakaisa upang umasinso ang ating bansa. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayong bahala sa buhay ninyo. Ito ang dahilan na maraming umiidolo ng Pangulong ito dahil sa kanyang mga latapurma. Dahilan na tuloy ang angat ng Pilipinas sa kanyang panunungkulan noon na kahit maraming bumabatikos sa kanya ay kita pa rin ang progresibo ng bansa sa kanyang panunungkulan sapagkat ay walang nagkakaisang mga magnanakaw sa kaban ng bayan.